The views and opinions expressed in this program are those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of Radyo Agri 90.1 FM management. Arangkada magsasaka, usapang RCEF na. Modernong pagsasaka, kaagapay ng magsasaka. Aarangkada ang magsasaka sa tamang makinarya. Yan, isang magandang araw at ani po sa ating mga tagapakinig at sa mga nakatutok ngayon sa ating live via Radyo Agri 90.1 FM Facebook page. Welcome po sa Usapang RCEF. Ako po si Pia. At ako naman po si Gian. Kami po ang inyong makakasama at makakakwentuhan tuwing 10 to 11 a.m. in the morning. Ayan, Miyerkules at Biyernes po. Ayan, syempre bago po tayo mag-umpisa, babatiin po muna namin ang aming mga butihing direktor, ang Director 4, Sir Dionisio G. Alvindia, Director 3, Sir Joel Vigator, ang ACD Chief and Interim Director for Extension, Support, Education and Training Services na si Sir Elijah Davalos, ang BPED Chief and Interim Head ng Coconut Trust Fund Facility Management and Operations Divisions na si Sir Andres M. Tuates Jr. at ang LSD Chief and Interim Director for Research and Development na si Sir Nelson Santiago. Pinabati rin po namin sina Sir Jet Molek Sobaba, Section Head ng ACD Tips at si Ma'am Bess G. S. Magararo, Section Head naman po ng ACD Steeds. At syempre isang mainit na pagbati rin po sa mga empleyadong naririto at nakikinig sa ating live. Sa mga naka-field work po at sa mga magigiting natin na security guards at sa ating mga driver na kasalukuyan po naka-travel ngayon. Ayan. Lahat po tayo ay mag-ingat. Sa bagong usapang RCEF, tampok ang mas pinagyamang talakayan tungkol sa RCEF Mechanization Program ng PhilMec. Mula po sa layunin, requirements at teknolohiyang ipinapamahagi hanggang sa benepisyo at ambag nito sa pagpapabuti at produktibidad ng competitiveness ng agrikultura. Ayan. Sa huling episode po ng Usapang RCEF ay pinag-usapan po natin ang benepisyo at features po ng Rice Reaper kasama si Mr. Jerwin Felix Ramos mula sa Technology Management and Training Division ng ating ahensya Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Kaya kung na-miss nyo po ang previous episode ay maaari nyo po itong balikan at panoorin sa YouTube channel ng Radio Agri 90.1 FM PhilMec. Maaari nyo rin pong pakinggan ang replay ng episode po natin ngayong araw sa darating po na Sabado. Yes. And also, please do like and follow the official Facebook page of the RCEF Mechanization Program. At kung gusto nyo naman po makita ang mga nagawa ng RCEF Mechanization at Extension Program sa unang 6 na taon, i-check nyo lamang ang RCEF Mechanization and Extension Accomplishment Report na ilalagay po namin yung link sa comment section. Pero bago po tayo magpatuloy sa ating programa ay narito po muna ang mga impormasyon at mga aktibidad tungkol sa RCEF Mechanization Program. Sabay-sabay po natin panoorin at pakinggan ang balitang RCEF. Exploratory meeting ng PhilMec at DTINE isinagawa. Nagsagawa ng exploratory meeting ang PhilMec at DTINE noong October 29 sa Executive Lounge, PhilMec Headquarters. Tinalakay dito ang posibleng suporta sa marketing ng mga produkto ng Rice Processing Enterprise beneficiaries sa ilalim ng RCEF Mechanization Program. Kabilang dito ang branding, packaging at increased market access. 17 FCAs mula sa Bukidnon nakatanggap ng mga makinarya.
Idinaos ang turnover ceremony ng mga RCEF agricultural machines noong October 27 sa Valencia, Bukidnon. Nasa 17 FCAs mula sa probinsya ang nakatanggap ng mga makinarya na nagkakahalaga ng 41.4 million pesos. Needs assessment sa RPS Nueva Vizcaya isinagawa. Pinangunahan ng EDD at FMFOD ang needs assessment ng RPS sa Nueva Vizcaya na ginanap noong October 16 sa Quezon Municipal Hall. Layunin nito na matukoy ang kalagayan ng RPS bilang enterprise. Nagsagawa na rin ang team ng on-site monitoring sa Nueva Vizcaya Alay Kapwa Multipurpose Cooperative ng Solano. Technical briefing, dinaluhan ng 16 FCAs mula Ilocos Norte. 16 na FCAs mula sa Ilocos Norte ang lumahok sa technical briefing noong October 29 matapos tumanggap ng 4-wheel drive tractors mula sa RCEF. Tinalakay dito ang tamang paggamit, maintenance at safety procedures ng makinarya. FCAs sumailalim sa Farm Machinery Enterprise Orientation. Sa pangunguna ng EDD, sumailalim sa Farm Machinery Operation, Management and Enterprise Development Orientation ang mga FCAs mula Leyte noong October 27, Zambales noong October 7 at Ilocos Norte noong October 29. Tinalakay dito ang operational plan at paggamit ng utilization record book para sa mas epektibong pamamahala ng kanilang farm machinery enterprise. At yan po ang mga impormasyong hatid sa atin ng Balitang RCEF. Para po sa karagdagang update sa RCEF ay bisitahin lamang po ang Facebook page ng DA Philmec o ang website ng RCEF Mechanization Program sa www.rcef.philmec.gov.ph. Ayan, so ngayong episode po ay makakasama po natin si Sir John Jason Cabrera, ang Project Assistant 2 mula sa Technology Management and Training Division o TNTD ng ating ahensya dito po sa Philmec. Ibabahagi sa atin ni Sir Jason ang kahalagahan at benepisyo ng rice thresher tuwing harvest season. Ayan, magandang araw po, Sir Jason. Magandang araw po sa ating lahat at sa mga viewers po natin and listeners. Baka, Sir, may gusto po kayong i-shout out. Shoutout po pala sa una sa division chief namin, Sir Bartolome Tesorero Jr. And shoutout na lang din po sa buong RCEF, TMTD RCEF team. Nandun po kasi sila ngayon sa likod, nag-change oil ng mga tractor natin. Ayan, Sir, para po umpisahan ang ating talakayan, maaari niyo po bang ibahagi sa ating mga listeners po at viewers kung ano nga po ba yung mechanical rice thresher, ano po yung tungkulin nito at paano po ito naiiba sa traditional na pamamaraan ng pag-aani? Ayan. Thank you po, Ma'am Gian. Kung matatandaan po ninyo nung last episode natin, tinuro sa atin ni Engineer Jerwin yung patungkol sa mechanical rice reaper. Tinuro niya doon na sabi, yung rice reaper, siya yung nagpuputol ng palay mula dun sa kanyang mother plant. Okay, so si rice reaper, siya po yung tigaputol. Si mechanical rice thresher, ito naman po ang makina na ginagamit natin para mahiwalay natin yung butil ng palay dun sa dayami, sa may pinagputulan. Okay, so ayun, kung ikukumpara natin siya sa traditional na pamamaraan, dati kasi talagang mano-mano. May practice dati na pagkaputol nun, mano-mano na lang yung lingkaw, ginagamitan nila ng lingkaw. Tapos pagkaputol, may practice dati na tawag dito, binibigkis nila yung tinatali, tapos tinatapak-tapakan para matanggal yung butil. Tapos pagkatapos na meron ding na uso, gumagawa sila ng parang, alam niyo pa, mukha lang siyang barbecue grill. Tapos nakatali yung binagbugkos na pae. Tapos hinahampas nila doon. Para doon po malalaglag yun, para doon malaglag. Yun ang tawag naman doon na hampasan method. Ayun. So doon nagsimula yung traditional na yun. Kaya, and then nakita din yun na way kasi ngayon yung traditional na method. Doon din gumawa ng idea. Kaya na-develop si mechanical rice thresher na kung saan hinihiwala yung butil ng palay doon sa dayami. So, Sir, paano naman po nakakatulong ang paggamit ng thresher sa pagpapabilis ng proseso ng pag-ani ng palay?
Ayun, si Mechanical Rice Thresher, sobrang laki talaga ng tulong niya para mapabilis yung pag-aani. Yun nga, kung gagawin natin yung traditional na pamamaraan, actually sobrang tagal niya kasi nga 'di ba, mano-mano mo siyang hahampasin. Tapos sa loob ng 1 hektarya, kakailanganin mo doon actually ng 10 hanggang 15 na tao. So yun yung labor na isa rin na kailangan mong bayaran. Tapos tatagal yun ng 2 to 3 days. Depende pa kung dry season at kung wet season. Pero halimbawa naman gagamit tayo ng rice thresher. Ang capacity ni kasi noon kaya niyang tumapos ng 1 to 2 hectares per day. So sa isang araw lang kaya niya nang tumapos ng 2 hektarya. So ayan, talagang mas magiging mabilis. At isa pa, yun din, mas advantage din niya, mas konti yung labor na babayaran natin. Mga 5 lang, ganun, kasi may mga magsasako, ganyan. Tapos mas mabilis matapos, yun din, bago pa man, minsan kasi tinatiming na talaga nila. Kunyari, mapanood nila sa balita, babagyo. So, sa loob ng 2 araw, babagyo. So, kailangan dapat maani na nila yung palay nila. So, kailangan talaga, mabilis mo siyang maani. Kaya, mas doon nire-recommend natin yung thresher. Ayun, sir, ano naman po yung mga bahagi o components po ng thresher at ano-ano po yung kani-kanilang gamit? Ayun, magandang tanong po yan. Pagdating po sa mga basic parts ng mechanical rice thresher, talagang sobrang halaga niyan kasi para sa mga farmers natin and operators, maganda rin po na alam nila yung mga basic parts para halimbawa magka-problema man, alam nila kung ano yung kailangan gawin, ano yung kailangan i-troubleshoot. Ayun, ang kagandahan din sa mechanical rice thresher, sobrang simple lang ng design niya. Hindi gaya ni rice combine harvester, diba? Parang pag tinignan mo, ang laki, parang ang komplikado ng mechanical design niya. So si mechanical rice thresher, sobrang simple lang. Meron siyang part doon, ang tinatawag natin na feeding tray or hopper. Pero ang tawag ng mga operator doon, imbudo. Yun, yung hopper na yon, doon natin sinusubo or pinapakain yung napagputulan, yung naputol na. So doon pinapakain yung palay. Tapos pagkasubo doon ng palay natin, dadaan yon sa tinatawag nating threshing drum. Ayan, ito naman yung parang yun yung pinakapuso ng makina natin. Doon nangyayari yung paghihiwalay ng butil ng palay doon sa thresher natin. So sa loob noon meron tong mga spike or tinatawag natin na mga peg tooth. Ayan, umiikot yon. Parang talagang yun na yung nagpapagpag, diba? Parang sa hampasan, yun na yung naghahampas dun sa butil ng palay para po mahiwalay siya. And then pagkatapos noon, meron tayong tinatawag na blower or fan. So syempre, hindi naman dapat sumama yung butil, yung dayami dun sa butil. So kailangan mo siyang ihiwalay. Yun yung trabaho ng blower at fan. Siya yung hihipan niya yung mga impurities, mga dumi, ganun, para maihiwalay natin siya. And then, pagkatapos nun, nahalis natin yung mga daya-dayami. Dadaan nyo sa tinatawag natin na sieve or screen. Para siyang salandra. Para sa mga nagko-construction. So, sieve siya, sinasala niya yung mga butil. Tapos, lahat ng mga hindi butil, mga liliit na dumi, bato na pwedeng sumama, siya naman yung maghihiwalay nun. Para pagdating natin doon sa pinaka green outlet or discharge sa paglabas, doon na lumalabas yung malinis na palay. Ayan. Then, pagkalabas nun, ang kagandahan doon, rekta agad sako na. Nakaabang na yung sako natin doon. And then, meron din dong part na straw outlet, doon na lumilipad or tinatapon yung mga maduduming, yung mga dayami. Ayan. And then, of course, syempre, bago yun gumalaw, meron kasi siyang sariling makina. Meron siyang pinaka-prime mover. Ayan. Yun po yung mga parts niya. Thank you so much po, sir. Thank you, sir, sa pag-explain po ng mga parts, bahagi or components ng thresher. Ayan. Sir, saang uri naman po ng sakahan or angkop o recommended ang rice thresher? Ayun, actually, sa kahit anong klaseng sakahan, pwede naman talaga si rice thresher. Lalo na noon, dati nung hindi pa tinatangkilik sa atin si rice combine harvester, karamihan talaga sa mga farmers natin, ang ginagamit talaga si rice thresher. Pero ngayon kasi, karamihan na gumagamit pag malalaki na yung mga tinataniman. Talagang combine harvester na, lalo na kapag talagang malalaki kasi mas mabilis nga naman yun umani. Tsaka, pero recommended natin siya sa mga maliliit or katamtaman lang yung laki ng bukid nila. Kasi yung mga ganong farmers natin, sila yung hindi pa naman nila kaya syempre afford yung bumili ng sarili nilang combine harvester unless member sila ng mga FCAs natin. And isa pa, yung mga lugar po na hindi pantay-pantay yung lupa. Sa mga upland,
Ayan, yung mga bukid nila, terraces, yung parang sa mga bandang Ifugao po. Kasi doon, hindi mo pwedeng gamitin si combine harvester. Ayan, kasi baka bumaliktad yun. So, ang recommended doon, si mechanical rice thresher para maanin natin. At isa pa, sa mga lugar din po na malayo sa mga kalsada. Ayan, yung mahirap na talagang mapuntahan ng combine harvester. Yan po. Ayan mga ka-Radyo Agri, sana po ay nakapag-take down notes kayo. Lalong-lalo na po dun sa parts na components ng thresher. Kasi importante nga po na malaman po ninyo kung ano nga po yung mga parts ng thresher para kapag nagkaroon po ng problema, alam po natin kung paano po natin ito i-maintain o i-repair. Ayan. At sa mga mayroon naman pong katanungan o nais klaruhin tungkol sa ating topic ngayon, ay maaari nyo po yan itanong or iwan po natin yung mga katanungan natin sa ating comment section. Huwag po muna kayong aalis mga ka-Radyo Agri at magbabalik pa po si Sir Jason. Para naman po sa mga nais magsumite ng application at maging benepisyaryo ng RCEP Mechanization Program ay maaari po kayo makipag-ugnayan sa mga focal person by region o bumisita sa pinakamalapit na PhilMec office sa inyong lugar. Starting with Luzon, for Region 1, covering the areas of Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, and Pangasinan, you may contact Ms. Kimberly Gregorio, or you may visit her at FMFOD Office, PhilMec, CLSU Compound, Science City of Muñoz, Nueva Ecija, or you may contact her through 0951-541-4869. For Region 3, covering the areas of Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, and Zambales, you may contact Ms. Merlene Daramento, or you may visit her at FMFOD Office, PhilMec, CLSU Compound, Science City of Muñoz, Nueva Ecija, or you may contact her through 0936-137-2292. For Region 2, covering the areas of Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, and Quirino, you may contact Ms. Ana Marie Cachero, or you may visit her at DA Regional Field Office 2, San Gabriel, Tugigaraw City, Cagayan, or you may contact her through 0906-687-1855. For Cordillera Administrative Region, covering the areas of Kalinga, Ifugao, Apayao, Mountain Province, Abra, and Benguet, you may contact Ms. Laika Jane Pascual, or you may visit her at DA Regional Field Office 2, San Gabriel, Tugigaraw City, Cagayan, or you may contact her through 0905-691-7462. For Region 4A, covering the areas of Quezon City, Laguna, and Cavite, you may contact Ms. Josephine Valdez, or you may visit her at DA Regional Field Office 4A, BPI Compound, Quezon City, Metro Manila, or you may contact her through 0977-822-9420. For Region 4B, covering the areas of Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, and Palawan, you may contact Mr. Kenneth Calderon, or you may visit him at FMFOD Office, PhilMec, CLSU Compound, Science City of Muñoz, Nueva Ecija, or you may contact him through 0906-841-4917. For Region 5, covering the areas of Albay, Camarines Sur, Camarines Norte, Catanduanes, Masbate, and Sorsogon, you may contact Mr. Joseph Corporal Jr., or you may visit him at DA Regional Field Office 5, Pili, Camarines Sur, or you may contact him through 0950-984-4402. For Visayas, for Region 6, covering the areas of Aklan, Guimaras, Antique, and Capiz, you may contact Ms. Sandra Marie Haro, or you may visit her at Villar Sipag Farm School, Barangay San Jose, San Miguel, Iloilo, or you may contact her through 0910-745-7136. For Negros Island Region, covering the areas of Negros Occidental, Negros Oriental, and Siquijor, you may contact Mr. Rojan John Flores, or you may visit him at Villar Sipag Farm School, Barangay San Jose, San Miguel, Iloilo, or you may contact him through 0961-204-4911. For Region 7, covering the areas of Cebu and Bohol, you may contact Mr. Raimundo Jimenez,
or you may visit him at Bohol Agricultural Promotion Center, Dao, Tagbiliran City, Bohol, or you may contact him through 0928-779-6220 or 0965-837-1758. For Region 8, covering the areas of Leyte, Southern Leyte, Biliran, Western Samar, Eastern or Northern Samar, you may contact Mr. Aben Noble, or you may visit him at PRTMDC AES Compound, Barangay Balencisayaw, Abuyog, Leyte, or you may contact him through 0965-360-8692. For Mindanao, for Region 9, covering the areas of Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur, and Zamboanga del Norte, you may contact Ms. Aishel Sulampid, or you may visit her at DA Regional Field Office 9, Linienza, Pagadian City, or you may contact her through 0997-761-6579 or 0948-559-2282. For Region 10, covering the areas of Bukidnon, Lanao del Norte, Misamis Occidental, Misamis Oriental, Camiguin, and Cagayan de Oro City, you may contact Mr. John Ray Liaban, or you may visit him at DANMA CLRC, Dalwangan, Malaybalay City, Bukidnon, or you may contact him through 0931-818-0358. For Region 13, covering the areas of Agusan del Norte, Agusan del Sur, and Surigao del Sur, you may contact Ms. Jingle Paloma, or you may visit her at DA Caraga PEEDMO Building, Capital Site, Butuan City, or you may contact her through 0938-321-1477. For Region 11, covering the areas of Davao City, Davao del Norte, Davao de Oro, Davao Oriental, Davao del Sur, and Davao Occidental Sur, you may contact Ms. Hazel Venabista, or you may visit her at PRTMDC 11, Darcis Compound, Manambulan, Tugbok District, Davao City, or you may contact her through 0919-799-2413. For Region 12, covering the areas of Cotabato, Sarangani, South Cotabato, and Sultan Kudarat, you may contact Mr. John Ryan Modio, or you may visit him at PhilMec 12 Office, DA Regional Field Office 12, Annex Zone 3, Poblacion, Coronadal City, or you may contact him through 0956-724-1821. For BARM, covering the areas of Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, and Lanao del Sur, you may contact Mr. Khalid Sangakala, or you may visit him at Office of the Engineering Division, Mafar, BARM, Bangsamoro Government Center, Cotabato City, or you may contact him through 0930-346-8740. At yan po ang mga regional focals at PhilMec offices na maaari nyo pong i-contact kung mayroon kayong mga katanungan po regarding sa application ninyo upang maging beneficiaryo ng RCEF Mechanization Program. Ayan. Bago po tayo magpatuloy sa ating talakayan ay magbabasa po muna tayo ng mga comments at pagbati po mula sa ating live viewers. Ayan. Para po sa mga viewers natin na nag-comment sa DA PhilMec. Ayan. Good morning po kay Sir Merlayson. Ayan. Kay Miss Alva Corpus. Pa-shoutout naman daw po Sir Jason. Ayan. At good morning din po kay Sir Rogelio Castillo. Ayan. Mula naman po sa ating Facebook page sa RCEF Extension Program. Bumabati po si Sir Leoncio Apachicha Jr. Good morning, ma'am. Sirs, thank you so much po sa RCEF and PhilMec sa natanggap namin na combine harvester. Ayan. Ayan. So, meron din po tayong naging katanungan dito sa ating Facebook page sa RCEF Extension Program. Mula po kay Sir Frederick Saludes. Hello, sir. Good morning po. Ang tanong po niya ay, madami pa po bang gumagamit ng treasure sa ngayon base sa monitoring ng PhilMec? Saang mga regions pa po kaya ang mga ito? Ayan, so sasagutin po ngayon yan, syempre, ni Sir Jason mula sa TMTD. Ayan. Thank you po, Sir Frederick, sa question po ninyo. Based po sa monitoring ni PhilMec,
Kasi po may mga nabibigyan din po talaga tayo hanggang ngayon actually ng mga rice thresher po natin. So marami po talaga niyan, karamihan sa mga upland areas, lalong-lalo na po sa Region 2 o kaya po sa CAR, lalo na po sa Ifugao, meron po tayo niyan sa Isabela. And of course, Visayas and Mindanao din po, marami po. Gaya po sa Bicol region, marami din po tayong mga FCAs na nakatanggap din po ng rice threshers. Ayan. So, sana nasagot po ni Sir Jason ang katanungan niyo, Sir Frederick. Ayan. So, para po sa pagpapatuloy ng ating talakayan pa rin, syempre kasama pa rin po natin si Sir Jason. Sir, next question po. Paano naman po nakakabawas sa post-harvest losses o pagkasira ng palay ang rice thresher? Ayun po. Good question po yan. Kasi karamihan po talaga pagdating po sa pag-aani natin, isa sa pinakamalaking losses sa rice production ay yung sa post-harvest. Yun nga po dahil hindi na natin tinatapak-tapakan or inahampas yung palay natin. Unang-una, doon pa lang naliles na natin yung mechanical, yung tinatawag natin na mechanical stress pagdating po sa palay natin. Kadalasan po kasi doon pagka stress, nagkaroon ng mechanical stress yung butil ng palay. Pagdating sa rice milling, doon na po siya nadudurog. So, hindi man siya na-loss, hindi man siya nasayang, pero losses pa rin siya kasi pagka mas durog yung palay natin, mas mababa na po yung presyo. Ayan, at isa pa po, dahil proven naman na yung machine po natin, nakaka-less tayo dito ng nasa 2 to 3% na yung losses natin pagdating po sa harvest natin. Basta tama lang yung bilis ng machine, tamang with proper RPM, mamaya di-discuss po natin yan. And mas madali at mas malinis po yung proseso. Ayan. Tsaka yun din po kasi kapag sa mano-mano kasi, mano-mano mo din siyang lilinisan. Ihiwalay mo yung mga dayami. Pero sa thresher po kasi, yun din, nakahiwalay na siya. Automatic na siyang inihipan, tinatapon. And kasi pagdating sa mga buyers, sa mga traders natin, pag mas madumi yung palay, mas binababaan nila yung bili. So, kung mas malinis yung palay, mas okay yung presyo. So, mas kikita si farmer natin. Yan po. Thank you po, sir. Given po na dalawa po yung crop season natin, sa panahon po ng tag-ulan, sir, o sa mga hindi magandang kondisyon ng panahon, epektibo pa rin po ba na gumamit ng thresher? Ayun, sa panahon po ng tag-ulan, actually, ginagamit pa rin po natin siya. Pwede pa naman po natin siyang gamitin. Pero, ayun, meron tayong pero, bawal po natin siyang gamitin habang umuulan. Kaya madalas yung mga farmers po natin, kadalasan kasi pag tag-ulan, matik sa hapon, dun yan uulan. Okay, so sinisimulan nila ng basta tirik na yung araw, tapos bago man dating ng hapon, dapat naani na nila. So ayan, bawal natin siyang gamitin habang umuulan. Ganun din naman po yung rice combine harvester. And kung meron po kasi mga practice talaga ng farmers natin, nagtatayo na sila ng tent sa bukid. Para punyali na tali na nila yung mga palay, nagawa nila ng tent para pag kahit umulan man, tuloy pa rin yung thresh nila kasi hindi naman siya mababasa ng ulan. And yun lang po. Sir, ano po yung mga karaniwang problema o pagkakamali ng mga kumbaga mga first-timers po na gumamit ng thresher at paano ito maiiwasan at ano po yung mga dapat tandaan ng mga magsasaka sa tamang paggamit or maintenance po ng makina? Ayan. Isa rin po sa kagandahan ngayon kasi yung mga farmers natin, sanay na talaga nilang gamitin yung rice thresher natin. Pero kalimitan, madalas na nagiging problema na na-encounter nila. Unang-una, kapag sobrang dami ng pinapasok mong palay. Okay. Dapat po kasi doon ay control lang yung pagpapakain ng palay. Kasi ang mangyayari, pwedeng mabulunan yung thresher natin. Ang pinaka-worst noon, yung palay mo ay madurog. At isa pa po, minsan naman, tinatapon na natin na ihiwalay na yung dayami, pero yung palay hindi pa po pala natatanggal. So ayun, another losses na naman po siya. And ang solution lang po doon, dahan-dahan lang po yung pagpapakain ng palay, control lang. Ayan. Para po sa last question natin, sir, or message, ano po yung mensahe nyo sa mga magsasaka po na nais gumamit ng rice thresher pa rin? Ayun. Bago po pala sagutin yun, add ko na lang din sa kadalasan nagiging problema. Isa pa po, madalas minsan yung mga operator nasosobrahan ng RPM. Masyadong malakas yung silinyador ng makina. So, anong nangyayari kapag masyadong mabilis, durog talaga yung butil. Ayun. And minsan naman, hindi nililinis o chine-check yung machine natin bago po gamitin. So, kapag yun, puro putek, madumi-dumi, hindi natin magagamit po ng maayos yung mechanical thresher natin. And
isa pa po, yun din, masyado pong basa yung palay. Kaya kadalasan po talaga ang practice ng mga farmers natin. Ini-air dry muna yung palay, lalo na po kapag pagka tag-ulan, yung kasi talagang dripping wet yung palay. So mas mainam, ayan, patuyuin muna natin yung palay. Pero kung gusto pa po ninyo sa mga viewers natin na mapalalim yung kaalaman natin pagdating po sa mga makinarya, pagdating po sa mga machine na pinamimigay ng RCEF, ang PhilMec po ay mayroong mga training courses mula land preparation, crop establishment technologies, harvesting and threshing, hanggang drying and milling, at pati po sa repair and troubleshooting ng mga makina natin. And ayun, nai-invite po natin dito yung mga recipient ng RCEF natin. Ayan, baka sa mga viewers natin may mga nakapag-attend na ng training. At kung halimbawa naman gusto nyo rin po mag-training pero hindi kayo recipient, pwede po kayong mag-letter sa aming pong director. Ayan, pwede po kayong mag-request letter para po magpa-training po. Pupuntahan po namin ngayon ng training division ng PhilMec. At ayun po, tandaan po natin na sa pag-attend natin ng mga training, ang oras at pagsisikap na inyong ilalaan sa mga training program ng RCEF ay hindi lang para matutunan ang paggamit ng makinarya, kundi para mapaunlad ang ating sakahan, kabuhayan at komunidad. Yan lang po. Thank you. Thank you so much. Thank you so much po, Sir Jason. Ayan, maraming salamat po sa mga information, sir, na i-share nyo po sa atin. So, kahit tayo, partner, na refresh din, di ba? Yes. Actually, yung mga tanong natin, curious. Parang personal na din kasi namin, sir. Ayan. So, tsaka para din sa mga viewers natin na hindi naman into farming, at least magkaroon sila ng idea. Oo. Kung paano ba siya ginagamit. Ayan. So, thank you po ulit, sir, sa pagbabahagi ng inyong kaalaman at mga paalala para sa ating mga magsasaka. Kung meron pa po kayong mga katanungan at nais linawin sa topic na ito, maaari nyo po kontakin ang Technology Management and Training Division o TMTD sa kanilang email na tmtd@philmec.gov.ph. Huwag po muna kayo aalis. Sabay-sabay po nating panoorin at pakinggan ang Boses ng Magsasaka. Ako po si Ginoong Eduardo Ariola, presidente po ng Kalingkamasan Farmers Association ng San Juan, La Union, sa tanggapan po ng PhilMec. Ito po ay napakahalaga sa ating mga kasamahan sa asosasyon sa kadahilanan na sa ngayon at least mapapanatili na nilang maayos, mabilis ang kanilang pagsasaka. Mapababa nila ang production cost at may tataas ang kanilang production sa taon-taon. Unang-una gusto ko pong pasalamatan ng mga namumuno sa ating agrikultura, sa ating namumuno sa ating bansa sa pamamagitan ng mga pamimigay ng mga kakailanganin nila sa pagsasaka. At yan po ang ating mga beneficiaries na nakatanggap po ng mga makinarya. Ayan. Naway makatulong po ang mga makinaryang ito upang tumaas ang inyong ani at kita. Ayan, at dito po nagtatapos ang ating episode tungkol sa benepisyo at features ng rice thresher tuwing harvest season. Maraming salamat po ulit kay Sir John Jason Cabrera mula sa Technology Management and Training Division ng PhilMec. Ayan. Maraming salamat din po sa lahat ng nakinig at tumutok ngayon sa ating episode. Lagi po sana kayong tumutok, makinig at maging updated sa RCEF Mechanization Program ng PhilMec. Hanggang sa susunod, ako po muli si Pia. At ako naman po si Gian. Laging tatandaan na sa RCEF Mechanization Program ng PhilMec may makinarya kang maaasahan. Ito ang usapang RCEF, modernong pagsasaka, kaagapay ng magsasaka. Aarangkad ang magsasaka sa tamang makinarya. Ka-RCEF, laging maging updated dito sa Radio Agri 90.1 FM PhilMec.
We are located at Acme Kern Building, Filmec Main Office, Science City of Muñoz, Nueva Ecija. Like and follow us on Facebook and YouTube via Radio Agri 90.1 FM Filmec. We're also on X at Radio Agri 901 FM and on Instagram at Radio Agri 90.1 FM. May tanong o komento? Text o tawag lang sa 0962-119-7445. Radio Agri 90.1 FM. Filmec. Kasaganaan para sa bayan.